Yo, what's up mga kapapsi? Magandang araw po sa inyong lahat and welcome po sa ating panibagong vlog. So, medyo matagal din po tayong hindi nakapag-video kasi marami tayong ginagawa or nakalimutan natin yung pag-YouTube. Pero ngayon is magkakaroon tayo ng maraming time. So, kung napansin nyo, kung naka-follow kayo sa YouTube channel ko is may mga activities na nangyayari lalo na sa ating YouTube Shorts. So, yun, mabalik YouTube na naman tayo. So, what a good time na bumalik sa YouTube kasi may balita na para sa recruitment this year, no? Pero before natin sabihin yon, i-congratulate muna natin ang ating bagong fire director, ang bagong amo ng Bureau of Fire Protection, si Fire Director Jesus Fernandez po, no? Congratulations po sir sa inyong pagiging officially siya na po ang ating fire director, ang ama ng Bureau of Fire Protection ngayon. Yes, congratulations sir. So ang topic natin ngayon is tungkol sa recruitment this year, no? Kung naka-follow kayo kay Attorney Georgian DM Pascua, isa po siyang officer sa Bureau of Fire Protection, senior superintendent po si sir. May nag-post na po siya, no? So, join the fire service, recruitment for FO1 applicants. So, ito po yung mga basic qualification kung paano kayo mag-submit, no? Mga requirements, no? Para sa pag-a-apply bilang isang bombero. So, sa letter A, remove natin yan. Sa letter A, application letter, no, indicating position applied. So, basically, FO1 yan, address sa ating regional director. So, kung saang region ka man, mag-a-apply is dapat naka-address sa regional director yan. Handwritten ha, or computerized personal data sheet. Yung personal data sheet po, madadownload yan sa internet, nasa internet lang po yan. And print it, entries using black ball pen. Yeah. Don't use sign pen. So, ball pen po ha, not sign pen. And then, work experience sheet. So, kung marami kayong work experience and hindi kukulangin yung page 2, magdagdag kayo ng work experience sheet. So, CS form 212, nasa internet lang din po yan. Authenticated copy of the following documents. Service record. So, kung dati kang government employee or currently government employed ka, kumuha ka ng service record sa inyong opisina para i-attach mo yan. And then latest performance evaluation. So ayan, sa government employees din po yan, no? Kung or before and dati or currently. And then transcript of records sa college and yung diploma. So kung dati na kayong followers, sinabi ko sa inyo dati na kumuha kayo ng in advance na mga ganitong transcript of records kasi yung sa iba medyo matagal makukuha yung mga ganitong documents. So, yan. And then certificate of eligibility, yung sa civil service, no? So mga bagong pumasa, I don't know kung makakakuha pa kayo ng ganitong certification ngayon. And then certificate of waiver. So, certificate of waiver ang ibig sabihin dito is approve na yung waiver mo, no, para sa age and height, no, yung mga deficiency. So yung mga hindi umabot yung height sa minimum qualification, no, kailangan kayo magsabit ng waiver. And then yung mga sa edad naman, no, sa edad naman is kailangang mag-waiver din. So yung mga 31 above na ata yun, no, if hindi ako nagkakamali, 31 to 35 years old, kailangan nyo nang mag-waiver. Okay. And then photocopy na mga ganitong documents, yung certificate of live birth issued by the PSA issued by the PSA. PSA copy of marriage certificate kung kayo ay kasado. Na NBI clearance, police clearance, PhilHealth, Pag-ibig, tax identification numbers and cards. Bago na ito. So dati kasama pa yung mga RTC, MTC clearance nito, no. So follow up natin, magagawa tayo ng separate video tungkol dito. So ang ating topic ngayon is yung timeline, no? Timeline ng recruitment. Kailan ba magkakaroon ng submission ng papers, yung mga ganon. So pakitingnan na lang yung video ni Sir tungkol sa mas detailed na information tungkol sa mga requirements dito sa kanyang Facebook post, no? Like natin yan, heart natin kay Sir. Yan. So yan. Sa aking mga prediction, no, timeline na mangyayari is within the next 2 weeks siguro magkakaroon na ng official posting and then tatanggap na ng mga folder. So habang maaga pa, magsimula na kayong kumuha ng mga document na inyong i-attach or parte ng requirements.
And then pagkatapos nyo is prepare nyo na yung document nyo. And then most likely by June or end of May, mag-accept na ng folders yan. And then yung buong recruitment process is tatagal ng 1 buwan or mahigit sa June, no? Gaya nung sa aming time. So April yung submission ng folders. I think 1 month mahigit yung acceptance ng folder, and then yung formal processing ng aming application, yung step-by-step process is mga May na ata yung nagsimula, last week of May or midweek ng May hanggang sa June. So, ang mangyayari is most likely ang oath-taking niyan nasa mga July 1. Kung hindi man July 1 is July 15, no? Somewhere July yung magiging oath-taking date. So, baka madalian or madalian or maikli lang yung processing ng recruitment ngayon, no? So, ibig sabihin nun, yung mga dates, no, mga agility test, qualifying exams, yung mga ganon na mga panel interview, mga medical examination, ibig sabihin is, konti lang yung time frame na ibibigay sa inyo kung 1 month lang. So, baka sunod-sunod, no? After this today, after this ilang araw lang pagitan, qualifying exam, baka mag-physical agility test agad, then pagkatapos niyan, baka mag-panel interview, so ganon. So, may anticipate nyo na lang yan. But kung medyo mataas yung processing, no, mataas, so medyo may time pa kayo makapag-prepare, no? So, yan. So, anong mga dapat nyong gawin ngayon? So, from this time, kung prepared na yung mga documents nyo, magsimula na kayong magpalakas. Yun yung pinaka-importante. Magpalakas kayo para sa physical agility test. So, wala pa namang official posting. Pag nagkaroon na ng official posting sa mga for this recruitment, gagawa tayo ng mas updated na video. So, yun lamang muna ngayon ang ating konting update, no? Kaya medyo naging excited din ako sa video ito kasi ito nga yung pagbabalik ni Papa John sa YouTube. And yun. And yun lang muna, no? Follow nyo din si Attorney Pascua, no? Si Senior Superintendent Georgian Pascua kasi meron nagbibigay siya ng mga tips. Alam niyo yung tips na binibigay niya tungkol sa panel interview. Yan, dun lahat halos na natatakot eh. Tingnan natin dito kay Sir. Oh, ito. Halimbawa ng actual yan ha. Actual interview, no? What is your strength and weaknesses? Question ni Sir. So, yun, magandang tip yan para sa inyo, no? May makikita na kayong taong nag-Facebook or si Sir na nag-guide sa actual talaga yan, actual interview question yan sa isang aplikante ng PFP. Yan, magandang tips yan. Like natin si Sir. Hindi pala ako nag-heart sa iyo, Sir. Nako po. Ayan, no? Tingnan natin yan, ha? Mga kapapsay. So, magandang tip po yan sa inyo. And, paki-follow na lang din. May Facebook pala ako, no? Hindi nyo lang alam. Meron po akong Facebook page. Si Papa John. Ito. Papa John, nasaan na si Papa John? Yan. Yung ating Facebook page na hindi active. Yan. Okay? So, yun lang mga kapapsi. Konting-konting update lang. But don't worry, magkakaroon tayo ng mas detalyadong update tungkol sa recruitment na ito ngayon. So, play-by-play yung ating coverage, no? Play-by-play yung ating coverage sa recruitment na ito. Don't worry, magkakaroon tayo ng maraming upload this year. Mas magiging active tayo. Oops! May bisita ako sa likuran ko. Yan. Yung aking anak. My firstborn. Ano ba? Paano ba sabihin? Aking anak. Alright. So, yan lang po muna mga kapapsi, no? Magandang araw po sa inyong lahat. Papa John, peace out. Woo!